tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. O ano, may narentahan ka na bang gown? Oo, meron na. Talaga? Nasaan ang gown? Dala mo na ba? Hindi pa. Pero baka bukas ibibigay na sa akin yon. Hindi bale. At sa susunod pa namang linggo, yung dibo ng anak mo. Kahit sa susunod na linggo ang dibo niya, kailangan narito na sa bahay ang gown na yun para maisukat niya. Paano kung hindi pala kasya sa kanya? O, may panahon ba tayong papalitan kung sa araw mismo mo dadalhin dito sa bahay? Oo na, kaya relax ka lang at bukas na bukas din, dadalhin ko dito ang magiging gown ng anak mo na gagamitin niya sa dibo. Siguraduhin mo lang, dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo at sa kabit mo. Susunod na linggo na pala ang dibo ng kaklase ko. Ano kayang isusuot ko? Di naman pwedeng magsusuot ako ng pangkaraniwang kasuotan lang. Samantalang nakagaw lahat ang mga dadalong kaklase ko. Nagsabi na nga ako kay inay pero panay bukas ang sinasabi. Wala naman siyang iniabot na pera sa akin para makapagrenta na sana ako ng gown. Teka. Dadalo pa ba ako? Teka. Tama. Mahilig nga pala sa gown ang inay. Natitiyak ko, may naitatago siyang gown sa aparador niya. Titingin na lamang ako doon. Baka sakaling may magkasya sa akin. Teka, papasok na lang ako sa kwarto nila at maghahalungkat na lamang ako doon. Ay naman niya kasing bigyan ako ng pera eh. Kaya yung gown na lamang niyang gagamitin ko. Panay pulo ng itay to ah. Kaya itay palang aparador na to eh. Ay teka, dito sa kabila. Naririto ang pinaglumaang damit ng inay. Oh, ito nga. Uy, magaganda nga ang mga damit ng inay. At may mga ilang gown dito. Ay, mamimili na ako kung alin ang pwede sa akin nang maisuot ko. Masyado namang old-fashioned nga lang ang mga ito. Yung simple lang sana, pero galante. Eto, teka, maganda ito. Kulay berde. Teka. Anong ginagawa ng malaking box na dito sa aparador ni inay? Parang box ng gown ah. Teka, baka nga may bagong gown na binila ang inay. Tingnan ko nga kung kasya sa akin. Oh, maganda nga ito. At sexy na tingnan. At bagong-bagong gown na ito. Ngayon ko lamang to nakita. Hindi ko pa nakikitang sinusuot ng ina ito. Teka, itataas ko nga para matansya ko kung kasya sa akin. Oh, kasya nga sa akin. Bakit kasya ito sa akin? Hindi kaya para sa akin talaga ang gown na ito? Bakit hindi ko kaagad naisip? Malamang sa akin to at susurpresahin ako ng inay. Tama, sa akin na nga ang gown na ito. Talaga? May isusuot ka ng gown sa dibo ni Tanya? Oo,
pumunta ka dito bukas para maipakita ko sa'yo. Alam mo, kasyang-kasya sa akin. Ay, teka, nagriring ang landline. Baka ang inay na yan eh. Sandali lang ha. Mamay na lang tayo mag-usap. Bye! Bye! Baka nga ang inay na to. Hello? Hello, Ani? Namamalat ka yata. Nag-iba yung boses mo. Siya nga pala, yung gown na sinasabi ko sa'yo, na isusuot ng kapatid ko. Dito mo na lamang sa motel dalhin. Dahil nasasabi na ako sa'yo. Sweetheart, nariyan ka pa ba? Naririnig mo ba ako? Narito ako ngayon sa motel. Ikaw lang hinihintay ko at syempre, yung gown na para sa kapatid ko. Huwag mong kakalimutan, ha? Ang inay, may ibang lalaki. At ang gown na akala ko ay sa akin, ay para pala sa lalaking yun. Totoo ngang may lalaki ang inay ko. Totoo nga. Sigurado ka ba? May lalaking tumawag sa bahay ninyo, ha? At tinawag pang sweetheart ang nanay mo. Oo, Lola. At niloloko ng ina ang itay ko. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Apo? Baka nagkakamali ka lamang. Yun din po ang sinabi ko sa sarili ko nung una kong makita ang pagtatagsil ng inay. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko ang inay na may ibang lalaking kasama at ka-holding hands pa. Hindi nga lang ho ako ang nakakita kundi pati si Tanya na kaibigan ko. Sinabi ko nga lang na hindi ang inay yun nakamukha lamang ng inay. Pero alam ko, si inay yun. At nilaloko niya ang inay. At yung lalaki siya yung tumawag. Niyayaya ang inay sa motel. Anong ka mo? Motel? Opo, motel po. At ang inaakala ko na gown na isusurpresa niya sa akin ay para pala sa kahilingan ng lalaking yon. Hindi kaya ang itay mo yan, Apo. Kilala ko ang bulis ng itay. At saka, bakit naman sila magtatagpo pa sa motel? May bahay naman kami. Sige. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Magdadahilan akong magpapasama sa kanya sa palengke para makausap ko siya ng sarilinan. Dahil hindi biro ang inaakusa mo sa nanay mo. April! Inay, ano ang ginagawa ninyo dito sa school? Ano bang kabalbalan ang isinumbo mo sa lola mo, ha? Oh, kinausap na pala kayo ng lola. Oo. Ano bang pinagsasabi mo sa lola mo? At ang lakas ng lubong, isumbong mo ako sa lola mo. Lakas ng loob? Bakit hindi ninyo itanong yan sa sarili ninyo? Saan ninyo kinukuha ang lakas ng loob ninyo para lukuhin ang ama ko? Oh, ha? Ha, inay? Sagutin ninyo ako. Ano ba yung pinagsasabi mo, ha? Magpasalamat ka at naririto tayo sa eskulahan. Dahil kung hindi, kanina pa kita sinampal. Kayo naman kasi. Bakit kayo nagpunta dito sa school? Hindi na ho ba ninyo ako mahintay na umuwi ng bahay? O hindi kaya gusto nyo na lamang masulong makausap ako para hindi marinig ng itay? Binabalaan kita. Huwag na huwag mong babanggit ang mga yan sa itay mo. Para ano, inay? Para patuloy ninyong lulukuhin ang itay ko? Napakabait na asawa ang
ama ang itay ko. Bakit ninyo siya nagagawang lukuhin? Ha, inay? Bakit? Sige, subukan mong magsumbog sa itay mo. At nang tuluyan ko na kayong iwadang mag-ama. Inay! Tandaan mo ang sinabi kong ito, April. Hindi kita tinatakot na. Dahil gagawin ko ang sinabi ko na pag-iwan sa inyong mag-ama. Oras na magsumbong ka sa itay mo. Lola, O, apo, nandito ka pala. Nagmerienda ka na ba? May nilagang kamote sa kusina. ang itay po. Nandun sa banyo. Bakit? Susunduin mo na ba ang itay mo? Pinatawag ko siya dahil tumutulo yung gripo sa banyo. Sige po, pupuntahan ko na lamang ang itay. Ha? Ayan na pala ang lolo mo eh. Naririto pala ang mag-ama. Bakit hindi mo sila yaing magmerienda? Chedek, naririnig mo ba ako? Ha? Kanina ka pa ba dito? Oo, napakalalim yata ang iniisip mo. Hindi namalayan ang paglapit ko. Ano bang iniisip mo? Yung apo mo kasi, parang namumugto ang mga mata at hinahanap ang kanyang ama. Namumugto ka mo ang mga mata niya. Oo, palagay ko, nag-away na naman ang anak mo at ang manugang mo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Kawawa naman ang itay ko. Wala siyang kaalam-alam na ginagawang pagtataksil ng inay ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin kay itay ang ginagawa ng inay. Dahil baka tutuhanin ang banta niya na iwanan kami ng itay. Labis-labis na masasaktan si itay pag nangyari yun. Itay? Oh, anak. Itay? Teka. Itay ko. Bakit umiiyak ka? Ha? Bakit? Pinagalitan ka ba ng inay mo? Hindi ho. Uy, bakit ka umiiyak? Itay, mahal na mahal kita. Ay, oo naman. Mahal na mahal din kita, anak eh. Teka nga, bakit ka ba umiiyak? Sinong nanakit sa'yo, ha? Sino at hindi sasantuhin ng kamao ko? Sino? Wala ho. Ha? Ang uwi nyo naman, itay. Namimiss ko lang kayo, itay. Uy, sarap namang pakinggan yung sinabi mo, anak. Teka nga muna at marubi ako eh. Doon ka muna sa sala. At tatapusin ko lang ito. At sabay na tayong uuwi ng bahay. ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, masaya ka ba? Oo naman. Hindi ba yun ang kayang gawin ng asawa mo? Huwag mo nagang ipalata sa akin ang bukong dayon. Naiinis ako sa sarili ko kung bakit siya pa ang pinakasalan ko. Sige pala. Heto na yung kinukuha mo sa akin. Kompleto na ba ang halaga na bibigyan mo sa akin? Baka mamaya, kulang na naman. Hindi kasi nakakickback ako sa tindahan namin.
May binibenta ako dahil hindi alam ng asawa ko. Kaya sa akin lang ang kinita ko doon. Kaya nga kita mahal na mahal eh. Marunong kang dumiskarte. Balik nga ulit sa'yo. Oh, magkano naman ang dala mo dyan? 10,000. Oh, Pero mamaya na yan. ha? Hindi pa naman tayo alis eh. Sulitin natin ang dalalabing ilang oras natin. Ha? Wala pa rin si inay. Mabuti na lamang at hindi pa dumarating si itay. Oh, gising ka pa pala. Dumating ka pa. Oh, nagiging bastos ka na yata. Baka nakakalimutan mo kung sino ako sa buhay mo. Bakit ho ba? Sino ho ba sa atin ang talagang bastos? Ako o ikaw na Tama gumagawa na! Oh, ano naman ba yan, ha? Saan ka na naman ba galing? Ha, inay? Sa isa kong amiga. Pati ba naman ako lulukuhin niyo pa? Sa amiga mo o sa lalaki niyo? Oh, alam mo na pala eh. Inay, hindi ho ba kayo titigil? Gusto niyo ho ba talagang isusumbong ko kayo kay itay? Isusumbong mo ako sa itay mo, ha? Okay, gawin mo. At nang may dahilan ako para iwanan ko kayo mag-ama. Babaeng ito, ako pa talagang tatakutin mo. Sige, magsumbong ka. Wala na ho ba kayong delikadesa? Ha, inay? Nagawa niyong pagtaksila ng itay ko? Maliwanag lamang na pinipirahan lamang kayo noon. Teka nga muna. Parang nababaliktad yata ang sitwasyon. Baka nakakalimutan mong anak lamang kita. At baka rin nakakalimutan ninyo na pamilyadong tao na kayo. Ha? Oh, gabi na. Narito pa kayong dalawa sa sala. Teka, kakarating mo lang ba, Osap? Hindi. Kanina pa ako dito. Nagkukwentuhan lamang kami nitong anak mo. Kaya hindi pa ako nakapagpalit ng damit. Sige. Iiwanan ko na lang kayo at magpapalit ako ng damit. Oh, anak. Mukhang biyernisan tong mukha mo, May problema ba? Pinagalitan ka ba ng nanay mo? Ha? Hindi ka pinansin ng crush mo, ha? Ang itay, nagpapatawa na naman. Paano hindi kita patatawanin ni seryosong-seryoso yung mukha mo? Ang mabuti pa siguro tawagin mo na yung inay mo dahil bumili ako ng luto ng ulam. Itay, Hmm. dapat ko bang sabihin kay itay ang pagtataksil ni inay? Nako, kinakabahan na naman ako sa mga titig mong yan, anak. Parang titig ng hihingi Itay naman lagi na lamang kalukuhan ng alam. Nako, sige na. Tawagin mo na yung inay mo at kakain na tayo bago pa lumamig itong sa bawat ulam na binili ko. Opo. Gina. Opo. Oh, saan po kayo pupunta? Akala ko ho ba kakain na tayo? Dito lang sa balyo. Maghihilamos. Saglit. Ang itay talaga, oo. Na lang nagpapatawa. Napakabait. At ulirang asawa at ama ang itay ko. Pero bakit kailangang masaktan siya? Nasaan ang hustisya? Dapat ko na nga bang isumbong ang inay ko?
sa itay ko. Dapat na nga ba? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinaan. Isusumbong nga ba ni April ang ina sa ama? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.